Yung mga taong binubuli, yung mga taong laging dinadown, ina-underestimate, basta't may liwanag ni Kristo, yan ay mahalaga sa mundong ito na madilim. Tama po? Dahil, kapatid sa Panginoon, kung imagine natin yung dilim, halimbawa na lang biglang nag-brown out, tayo biglang malulungkot din. Ay, brown out. Tapos in-announce pa, black out. Diba? Hindi, lalo na kung may inaabagan kang mga teleserye, patay na. Malamang bigla kang malulungkot. Maiinis ka, magagalit ka sa merangko. Siyempre, inaabangan mo, nananabik ka, hinihintay mo yung oras, tapos biglang mag-brown out, bad trip. Tama po? At kapag bigla naman nagliwanag, bigla naman nagkakuryente, tapos na pala daw, malungkot pa rin. Pero dapat maging masaya kasi dumating yung liwanag eh. Dumating ang ilaw. Eh, napakalaga, mga kapatid sa Panginoon Kristo. Ito pong, this little light of mine, mga kapatid, meron po akong i-share sa inyo patungkol po sa vision, pangitain. Na ito'y related sa Ebanghelyo. Imagine niyo po ito para magkaroon kayo ng imahinasyon. Nangyari po ito 2002. Ako po'y nasa Aklan. Yun po ay mga Holy Week. Graduating po ako nung high school noon. Nagkaroon ako ng iba't ibang pangitain. 6 na magkasunod. Pero bago yun, ang Holy Spirit, tinuturuan mo na kung paano manalangin ng epektibo. Tapos sunod-sunod na yung 5 pangitain. Una, patungkol sa kung may pananampalataya ka, hindi ka mapapablang. At pangalawa, kung tunay at totoo ang pananampalataya mo, hindi ka maano. At yung pangatlo, patungkol sa hinaharap ng aking buhay, kung anong mangyayari, patungkol dyan sa pinag-uusapan natin mamaya, ngayon. At yung pang-4, patungkol kay Satan, yung pang-5, patungkol na kay Kristo Jesus. At yung pang-6 ay patungkol sa kamatayan ng ating buhay. Yung pangatlong iyon, ito yung related sa Ebanghelyo ngayon na, imagine niyo ito, nasa gitna ako, or nasa madilim na bahagi. At sa unahan naman, ay merong napakaliwanag. At mayroon daw akong hangarin na pumunta sa liwanag na yun para malaman ko kung anong meron sa liwanag na yun. Kaya nakita ko yung sarili ko naglalakad papunta doon sa liwanag na yun. Kailang pagdating sa bandang kalagitnaan, meron pong lumabas na 2 demonyo. Sa kaliwa at sa kanan, umagit na at gusto akong hadlangan. Nakakita na kayong demonyo? Tingin sa katabi. Ano? Ano nakita niyo? Anak ng Diyos. Anak ni Lord. Tapos, nakita ko yung sarili ko tuloy-tuloy. And then, yung diablo na yun, umagit na, parang yung robot naglalakad, hindi lumilingon sa kaliwa, hindi lumilingon sa kanan, diretso lang. At nung halos na magkalapat yung aming katawan, nawala ko ang bisyon.
At ang sabi ng Holy Spirit na naririnig ko sa pandinig ko, magpatuloy ka kahit anong mangyari para makita mo at malaman mo kung anong meron sa liwanag na yun. Ang dilim na yun ay walang iba. Yun yung aking buhay na wala pang Diyos. Yun yung aking buhay na ako pa ang nasusunod sa sarili ko. Namumuhay sa kamunduhan, namumuhay sa pagiging makasalanan dahil ang simbolo ng dilim ay kasalanan. Yun yung buhay ko na punong-puno ng PGH, puot, galit at hinanakit sama ng loob. Kaya, yun yung buhay ko na wala pang pananalig sa Diyos, hindi pa kilala si Kristo, hindi ko pa kilala si El Shaddai. Yun yung buhay ko, ang daming kabiguan, ang daming rejection. Pero sabi nga, magpatuloy kahit anong mangyari. At alam niyo po, kung ano ang liwanag na yon, walang iba. Si Yahweh El Shaddai. Na nasumpungan ko sa Amber year 2006. Holy Week din po. Mula 2002 na pinakita ang pangitay na yon hanggang 2006 naganap. Ang liwanag na yon ay walang iba ang gawain ito. Ang liwanag na yon ay walang iba ang salita ng Diyos. Ang liwanag na yon ay walang iba. Tayo'y may pananampalataya na, tayo'y may Holy Spirit na, tayo'y binago na ni El Shaddai. Amen? Dahil ang source ng ilaw, walang iba, si Kristo Jesus. Kaya, mga kapatid, sa Panginoon Kristo, para magkaroon kayo ng dagdag kaalaman, baka maguluhan kayo, mahiwagaan kayo masyado, hindi marok ng inyong isipan. Dahil ang vision po, ito ay isa sa aking spiritual gifts galing kay Lord. Nabanggit doon na narinig ko ang busis ng Holy Spirit. Parang nangyari din kay Kristo Jesus nung siya'y bago pa lang mabautismuhan at dinala siya ng Holy Spirit sa disyerto upang hayaang itempt ni Satan. At sila po ay nagtagisan tungkol sa Word of God. Naririnig ni Kristo ang busis ni Satanas. Alam niyo po, ang busis ng demonyo, ng bad spirit, at busis ng Holy Spirit, magkapareho lang po. So, paano natin malalaman kung ito'y galing sa demonyo yung busis na yon? Paano natin madidiscern na ang busis ay galing sa Holy Spirit? Dahil pareho lang. Kung ang bulong na yon ay kumukontra sa Biblia, kung ang bulong na yon lumalabag sa salita ng Diyos, malinaw na galing sa demonyo yon. Pero kung ang busis na yon, ang bulong na yon, umaayon sa Biblia, tumutugma sa Biblia, malinaw na galing sa Holy Spirit yun. At i-discern niyo po, kapag masama ang mangyayari, sa demonyo po yun. Kapag mabuti ang maging resulta,
Holy Spirit po yun. Pero, kung merong magsabi, ay nakita ko si Kristo sa alapaap. Nakita ko si Maria. Nakita ko si Ninyo. Tanungin mo muna, Brad, may problema ka ba? Sis, kumain ka ba? Pag pinagpilitan niya, talagang nakita ko, gising ako nun eh. Sampalin mo, baka natutulog lang. Ano yung nakita niya? Apparition lang po yun. Yun ay presensya lamang ng Diyos. Yun ay parang projector ng Panginoon. O kung ano yung nakita niya. Yung sa akin nangyari, katulad ni Pedro, nung siya ay nananalangin, biglang nagkaroon ng vision. Katulad ni Apostol Pablo, na gusto niyang usigin yung mga unang believers noon, pero binulag ng Diyos ang kanyang mata. At nagsalita, narinig niya ang tinig ng Holy Spirit o ng Kristo. So yun yung aking naranasan. Kapag ang isang tao naka-experience ng vision, nawawala siya sa sarili niyang ulirat. Wala kang control. Hindi mo alam kung ano yung nangyayari sa'yo. Pero pagkatapos ng vision, doon mo lang mapagtanto, ay, pangitain pala yun. Ay, grabe, ganun pala yun. So, mga kapatid sa Panginoon, isa pa, nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat yung golden voice of God, pina-experience sa akin, pero sa panaginip lang po. Paggising ko, grabe, sarap sa pakiramdam. Kinakapak ko pa yung dibdib ko, grabe naman yun. Lord, ang sarap-sarap naman. Yun yung golden voice of God. Kaya salamat sa Lord sa mga experiences na yun. Pero pagkatapos nun, ang tindi ng problema ko, kaliwat kanan din, kaya hindi mo nyo sa kaliwat kanan ng galing. No? Ang bibigat, ang hihirap ng mga problema ang dumating sa akin. Pagkatapos ng pangtay na yun. Eh sabi kasi nagpatuloy ka kahit anong mangyari. Kasi mayroon talagang hahadlang. Hindi papayag ang dilim at naghahari sa kadiliman na basta ka lang makarating sa liwanag. Kaya ang hirap natin mag-akay. Kaya kung nakarating ka dito, napakabalan mo, nasungan mo ang totoong Kristo, ang totoong Diyos na si Yahweh El Shaddai. Dahil binigyan tayo ng kakayahang makarating sa totoong liwanag na si Jesus. Hallelujah! Di ba po? Kaya, kung tayo dinadang, kung tayo nilalait, binubuli, na-underestimate, okay lang yun, basta tayo nagliliwanag sa dilim. Hindi tayo ang dilim. Hindi dilim ng lagim. Gabi ng lagim. At diba? Napakapalad natin mga kapatid sa Panginoon. Na tayo nakakarating sa gawain ng Diyos, nakapagsisimba sapagkat yan ay liwanag ng ating buhay. Liwanag sa landas ng buhay. Lahat ng may liwanag galing kay Lord. Mag-praise the Lord habang pumapalakpak sa Panginoon. Hallelujah. Ngayon po, introduction pa lang po yun. Ngayon po, sa ating pinag-uusapan, this little light of mine, or ang maliit na liwanag, number one, or unang hakbang, the power of this light. Sinabi ni Jesus, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ibig sabihin, ang bawat tunay na mananampalataya
ay may liwanag mula kay Kristo na dapat niyang ipakita sa iba. Huwag mong suluhin. Ano ang kapangyarihan ng liwanag na ito? Number 1, nagbibigay direction. Kaya kung siman ka, alam mo ito, kailangan ng lighthouse. Kung dati, wala pang lighthouse, yung ginagawa nilang guide, star. Dapat marunong ka magbasa ng star para hindi ka maligaw sa iyong destination, sa iyong patutunguhan. Sa spiritual ng ating buhay, mga kapatid, sa Panginoon Kristo, ito yung sinasabi sa aklat ng awit 119, verse 105. Ang salita mo'y tanglaw, sa akin ay patnubay, lumiliwanag sa landas na ating dinadaraanan. Purihin, palakpakan ang Panginoon. Amen? Hallelujah? Glory to God. At ang isa pang halimbawa, ay, alam niyo yung Petromax, o kaya lampara, o kaya sa probinsya namin, sulok. Pag walang kaming ulam, pupunta kami sa mga ilog, sapa, para makahanap ng isda na pang-ulam. Depende na lang sa dala, maaaring flashlight. Kasi magandang manghuli ng isda sa gabi. At alam niyo po, kapag halimbawa, dala mo yung flashlight, kasi dati na-experience po namin na yung mayroong ahas. Ang laki, mga ganito. Pero ang nangyari, tinutukan namin ng flashlight. Huwag kang tatakbo. Makikita ka nun. Hahabulin ka. Tutukan mo ng flashlight. Alam mo po, yung ahas hindi gumagalaw. Nakatingin lang dun sa liwanag na yun. Kasi kung inalis mo yung ilaw o liwanag o flashlight, hindi mo siya naispatan, ikaw ang nakikita sa buhay natin. Alam niyo po, yan ay mabuting gawa. Kung gusto mong makaakay, huwag yung lumang buhay ang ipakita natin. Ang ipakita natin yung bagong buhay na ayon kay El Shaddai, ang mabuting gawa, yun ang ating itutok doon sa mga gusto nating madala sa gawain ni El Shaddai. Kasi nagbibigay direction and protection ang liwanag. Kaya nga sa traffic light, di ba? O kaya sa mga signal light. Kaya dapat alam natin yun. Kung kakaliwa ka, dapat nakasignal light ka sa kaliwa. Para alam ng nakasunod sa'yo kung saan ka papunta at alam niya kanyang gagawin. Pero kung pakaliwa tayo, yung signal light natin, pakanan. Baka bumangga yung nasa likod mo. Ikaw pang masisi. Di ba? So, ibig sabihin, mga kapatid sa Panginoong Kristo, ang kapangyarihan ng liwanag, pangalawa, nagpapakita ng katotohanan. Ang liwanag ay nagpapakita ng tunay na anyo ng mga bagay sa ating pamumuhay. Dapat makita sa atin ang katotohanan ng Ebanghelyo. Alam po, kahit laman ng simbahan, laman ng gawain, kung ang bait-bait natin sa gawain, sa simbahan, pagdating sa bahay, kabalik ka lang. Parang yung isang pamilya,
Habang nagpi-prayer meeting, habang nasa gawain, dumating yung kanyang mag-ina o kaya mag-ama. Dala-dala yung kanilang gamit sa bahay, kumot, higaan, panglutuan. Nakita ng kanyang asawa, bakit nandito kayo? Bakit di ba niyo mga gamit sa bahay? Dito na lang tayo titira. Dito ka lang kasi mabait. Hallelujah, praise the Lord. Parang yung magkumpare, nagbibidahan. Sabi ng isang kumpare niya, pare, alam mo, ako hindi yun sa bahay. Biglang dumating yung misis niya. Narinig? Ano sabi mo? Ikaw hindi yun sa bahay. Sabi ng kanyang asawa, dumating na pala yung trainer ko. Kala mo trainer pala yun Kaya, mga kapatid sa Panginoon, pangatlo, nakapangyarihan ng liwanag, nagpapalayas ng kadiliman. Isa po ito sa characteristic of light. Dispel darkness. Inaalis ang dilim sa buhay natin. At alam natin yung dilim ng buhay na yun yung kasalanan sa Diyos. Ang liwanag at dilim ay hindi maaaring magsama bilang mga anak ng Diyos. Dapat tayong mamuhay sa liwanag at hindi sa kasalanan. Kaya nga, mga kapatid, sabi, hindi natin kayang magningning sa ating sariling kakayahan. Ang tunay na liwanag ay nagmumula kay Kristo, kaya dapat tayong manatiling konektado upang patuloy tayong lumiliwanag sa mundong ito. Sabi mo sa kapatid, kaya mula ngayon, manatili ka sa liwanag upang manatili ka rin nagliliwanag. Dahil ang ating liwanag ay galing lang po sa buwan o kay Kristo dahil siya ang source ng ilaw. Ang buwan at ang star ay humihiram lamang po ng liwanag sa araw. Kailan na-appreciate ang buwan at ang araw? Paggabi. Kasi pag tayo po ay katulad ng araw na si Kristo Jesus, tayo po ay ma-appreciate lamang na tayo nagliliwanag kung tayo po ay pumunta sa dilim. Ito yung sinasabi ng punong lingkod na mayroong nag-encourage sa kanya na isang pastor. Sabi nila, umalis ka na dyan sa Katoliko, dilim yan. Anong sabi ng punong lingkod? Saan ba kailangan ng liwanag? Ito sa bako? Saan kailangan ng liwanag? Sa dilim! Kasi kung ikaw ay nananatili lang sa gitna ng liwanag, hindi ka pupunta sa dilim, ibig sabihin, hindi tayo nagagamit ni Kristo. Di ba yung buwan, star, lumalabas lang yan kapag madilim na. Nandyan lang yan Hindi naman umaalis yan. Tayo din. Dapat pumunta sa dilim. Dalhin natin ang liwanag ni Kristo at magliwanag tayo sa gitna ng kadiliman sa mga taong nandoon pa sa kadiliman, sa mga taong backslide, sa mga taong walang Diyos, sa mga taong namumuhay sa kasalanan, sa mga taong punong-puno mga problema, kawalan ng pag-asa. Yun ang dilim. At magliwanag tayo sa kanila. Ang laki ng simbahan nito, kapag tayo naging ilaw para sa kanila, kulang pa po ang simbahan ito. Yun yung sinasabing maraming anihin, ngunit pakaunti ang manggagawang gumagawa. Hindi po ako nagpaparinig. In general po yun, sa lahat, lalo na naka-live kayo. Alive ba yan? Sisikat tayo na. Purihin at palagpakan sila.
sumikat ka man o tayo, sino man, lalong magpakumbaba. Kasi kung anong taas ng lipad, ganun din ang lababa. Dahil ang karangalan, sabi nga, ay nakakalasing. Ang karangalan ay nakapagpapataas ng ego. Ang karangalan ay nakapagpapataas ng pride. Sabi nga ng Bible, habang dumadakila ay lalong magpakumbaba. At kapag pinuri ka naman, sabihin sa'yo, Brad, ang galing mo naman. Sister, ang ganda ng boses mo. Ang husay mo, ang sipag mo. Ikaw naman, papalapak yung tenga. Anong gagawin? Appreciate mo. Salamat po. Glory to God. Kasi kung sabihin, di naman. Nangyari lang yun. False humility yun. Pero kung tayo mo sa isip mo, sa puso mo, pangawakan mo yung sinabi ng Lord. Sa kanyang salita, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas at tulong ni Yahweh El Shaddai. Itatak mo yan sa kukuti mo. Itatak mo yan sa utak mo. Dahil yan ang titigil upang tayo hindi magyabang. Tayo kasangkapan lang. Tayo gamit lang. Pag pinagpala tayo, lalo tayong magpasalamat sa Diyos. Kung tayo naman po ay nagkaroon ng problema, suliranin, pagsubok, anong gagawin nyo? Hindi magpasalamat? Thank you Lord pa rin, magpasalamat pa rin. Bakit? Inaalaw ng Lord yan para mag-increase yung faith natin. Inaalaw ng Lord yan upang tayo dalhin sa mataas na level ng ating pananampalataya at paglilingkod. Kaya nga sabi doon sa pangitayin na yun, magpatuloy ka kahit anong mangyari, kahit may humadlang, upang makarating ka lang sa liwanag at tayo nakarating ka na nga. Tayo nagliliwanag na dahil hiram ang ating liwanag mula kay Kristo dahil hindi natin kayang magliwanag kung wala ang source ng ilaw na si Jesus. Amen? Huwag na tayong himakbang pa sa dilim. Nasa liwanag na tayo, alam natin yung buhay sa dilim, suntok sa buwan. Masama ang buhay na nasa dilim. Sabi nga ng punong lingkod, pag yung tatay mo may hawak ng sinturon, anong gagawin niyo? Anong klaseng takbo? Takbong palapit at yumakap. Kasi kung tatakbo ka ng palayo, hahagupitin ka, mas lalong maabutan ka. Pero kung tatakbo kang palapit, ang mangyayari, dahil sinturon yun, hindi ka matamaan. Maliban na lang kung may isian, pero mahina na lang yun. Ibig sabihin, magbalik loob, humingi ng tawa, magbagong buhay. At alam na po kapag nakakaramdam na tayo ng takot, nakakaramdam tayo ng pag-aalala, yan ay conviction ng Holy Spirit. Huwag niyo pong ignore yan. Huwag natin i-ignore yan. Bakit? Warning yan. Na kapag tayo nagpatuloy sa pagkakasala, sabi ng Biblia, huwag magpatuloy sa pagkakasala. At kapag tayo nagpatuloy sa pagkakasala, may conviction na tayo, ang mangyayari niyan, titigas puso mo. At tulad ni Paraon, pinatigas ng Diyos ang kanyang puso. Kaya gusto niyang magbago, isip niya gusto niya magbago, pero ang nagagawa niya pa rin, yung sarili niya, yung gusto niya. Kasi nga, mas mabuti pang matigas yung ulo, mayroon pa po yung pagkakataong magbago. Pero kapag ang puso tumigas, wala na po yun. Kahit anong daldal ko dito, brother, hindi man yan totoo. Kasi nga, matigas na puso. Hinahayaang
mangyari ang isang bagay na kasalanan na ini-enjoy, pero tandaan mo, multo po yan sa hinaharap ng ating buhay. Gumagawa tayo ng multo sa ating buhay. Na kapag hindi tayo tumigil, iiyak pa rin. Pag kaya pa natin magbago, tayo na mismo magbago sa atin, kaysa si Lord ang magbago sa akin. Mas masakit, mas mahirap, at mas malala. Hindi natin alam kung ano. Pero, mga kapatid sa Panginoon, tayo binigyan ng kapangyarihang mag-no at mag-yes. Kapag alam natin kasalanan, dilim. Use the power of no. Tanggihan mo, ayawan mo, kadirian mo. Ano ba yung dinigay? Ay, kadiri naman. Kadirian natin yung kasalanan. Ang sarap ng buhay ng nasa liwanag. Ang sarap ng buhay na walang kasalanan. Dahil ramdam mo ang presensya ng Holy Spirit, the Comforter. Amen. Hanggang anong oras ba tayo? So this little light of mine, pangalawang hakbang, the place of this light. Hindi rin binigyang liwanag ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng takalan, kundi sa talagang lalagyan nito at lumiliwanag sa lahat ng nasa bahay. Ipinapakita nito ang ating liwanag ay dapat makita sa iba't ibang bahagi ng ating buhay. Ano po ba ang iba't ibang bahagi ng ating buhay? Unang-una, ang ating pamilya. Ang ating pinakamalapit na mission field ay ang ating tahanan. Dapat makita ng ating pamilya ang liwanag ni Kristo sa ating buhay. Tinitingnan yan. Paano kung makita sa atin, parang yung isang magpamilya na nag-aaway yung lagi ang mag-asawa. Sabi ng babae, "Demonyo ka!" Sabi naman ng lalaki, "Demonyo ka!" Sabi naman ng anak, "Makalayas ka ng impyerno ang bahay nito." Walang kapayapaan, Ang gulo, hirap nun. Di ba pwedeng happy life? Pag happy ang life, happy ang life. Hello? Ano ang kapangyarihan ng liwanag ngayon sa ating buhay? Na kailangan ibahagi sa iba ang ating trabaho sa paaralan. Sa ating pang-araw-araw na buhay, dapat makita ng ating mga katrabaho, kaklasin, magkakaiba natin bilang mga Kristiyano. Kasi kung walang pagbabago, di natin sila madadala sa Panginoon, sa liwanag. Saan pa natin ipapakita ang liwanag ay dapat makita ng iba't ibang bahagi sa ating buhay, sa ating komunidad, na dapat maging ilaw sa ating kapitbahayan at maging magandang halimbawa sa ating paligid. Nung nag-aaral kami, nakarang Monday pa, sabi doon, at isusubo kayo na parang mga mababangis sa gitna ng mga asno. Baliktad
at isusubo kayo bilang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Ano yung asong gubat? Tingin sa katabi. Ano? Mga ano yun? Ano nga yung ano ni Kristo? Siya ang shepherd, mga tupa. Hindi tupaking. Tupa tayong lahat. Isinutubo tayo bilang isang tupa sa gitna ng mga tao na ugali, asong gubat. Yun. Palakpakan ang Lord. Okay. Ano pa? Saan natin dadalhin ang kapangyarihan ng liwanag? Sa iba't ibang bahagi ng ating buhay. Sa buong mundo. Na ang sabi, tinatawag tayo upang dalhin ang liwanag ng Ebanghelyo sa lahat ng dako. Ang misyon natin bilang isang simbahan ay ipahayag si Kristo hanggang sa dulo ng daigdig. Dahil ang sinasabi sa Matthew 28 sa verse 19 to 20, humayo kayo sa buong sanlibutan. Gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At tandaan nyo, at turuan nyo na sila'y sumunod. Tandaan nyo, ako'y kasama ninyo hanggang katapusan ng sanlibutan. Sa tingin nyo ba, buhay pa tayo hanggang sa katapusan ng sanlibutan? Ibig sabihin, ang promise ng Lord, hanggang nabubuhay ka, hanggang may hininga ka, kasama mo si Lord, kasama natin si El Shaddai. Hindi ka iiwan ni pababayaan man. Ibig sabihin, anumang mangyayari sa buhay natin, sagot ka ni Lord. Kaya lang minsan, nadadaig tayo ng problema, nadadaig tayo ng mga nangyayari sa ating buhay na hindi natin gusto. Nakakaramdam tayo ng lungkot. Alam niyo po, kung gano'n ang ating pakiramdam na parang tayo na lang nag-iisa, ang lakas ng flesh mo. No? Umiiral sa atin, nangingibabaw sa atin yung pagiging laman. Pero kung ang umiiral sa atin ay spiritual na buhay, kahit anong mangyari sa mundo, kahit anong mangyari sa ating buhay, pangit man yan, pilit mo wala kang kasama. Pero dahil umiiral tayo sa ating buhay ang spiritual, magagawa mong maging masaya, magagawa mong ngumiti, magagawa mong magpuri sa Diyos, magagawa mong magpasalamat kay Kristo. Amen. Hallelujah. Pangatlong hakbang. The purpose of this life. Ang sabi sa verse 16, lumiwanag ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang kanilang makita ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Ipinapakita nito ang tunay na dahilan kung bakit tayo dapat magningning bilang liwanag sa sanlibutan. Ano sabi? Ipinapakita nito ang tunay na dahilan kung bakit tayo dapat magningning bilang liwanag sa sanlibutan. Una, upang makita ng iba ang ating mabuting gawa. Hindi tayo iniligtas sa pamamagitan ng gawa, ngunit ang ating pananampalataya ay dapat makita sa ating mga kilos. Yun kasi ang tinitingnan ng tao sa atin. No? Makita yung gawa. Sa mga mangingisda sa dagat, nagdadala sila ng ilaw o kaya Petromax. Yung mga isda, kusa na lang po yan magsipaglapitan. Pero, kapag mayroong isang magulo, sabi mo sa yung katabi, magulo ka ba? Sabi niya, hindi naman, brother naman. No. Kapag mayroong isang maingay, anong mangyari? Mabubulamog ang mga isda at kanya-kanyang takbo. Palay. Sa buhay ng ating paglilingkod, pagsunod sa Diyos,
Ito yung sinasabi ng Biblia, kapag kayo magkakagatan, mauubos ngipin nyo. Ganun ba yun? kayo magkakagatan, mauubos kayo. Kapag tayo nagsisiraan na, kapag tayo po ay nagpapagalingan na, kapag tayo po ay nagsisilipan na, kapag tayo po ay nagbibidahan na, kapag tayo ay puro na lang leader. Puro na lang tayo masunod. Oh, walang mangyayari sa gawa. Wala tayong maaakay. Kasi nga tayong tinitingin, bakit ako mag-iwas sa tayo? Mas mabait pa po dyan. Di ba? Kasi wala nakita ng pagbabago. Pero kung ayaw nila magbago, tayo magbago. Amen? Kasi yun yung purpose ng liwanag eh. Okay. Pangalawa, upang makaakit ang iba kay Kristo. Upang maakit ang iba kay Kristo. Ang ating buhay bilang ilaw ay maaaring maging daan upang dalhin ang iba sa Panginoon. Di ba nga sabi doon sa vision ko, inaakit ako ng liwanag. Anong mayroon doon? No? Yung mga wala pa kay Kristo, wala pa sa liwanag, wala pa sa gawain ito, mga kuryos ang mga yan. No? Kunyari lang hindi nakikinig, pero nakikinig yan. Yan ay titingin-tingin lang, nag-o-observe lang yan. Minsan matatawa pa nga sila bakit gano'n? Parang namang mga baliw to. Kanina, tumatawa, ngayon umiiyak, mamaya, iiyak ulit, mamaya tatawa na naman. Kasi hindi nila alam yung ating nararamdaman kapag nararanasan natin si Lord. Kaya, pakitaan natin sila ng mabuting gawa sapagkat yun ang liwanag. Kung hindi man natin sila nadala nung una dahil wala pa sila nakita, kapag nakita nila ang mabuting gawa sa ating bilang isang liwanag, kusa po yan sasama. Pero kung walang nakita, pahirapan. Ganun po yun mga kapatid. Pumalakpak nga pong may ilaw na. At di lamang po yun, upang maparangalan ang Diyos. Ang pinakamahalagang layunin ng ating pagiging liwanag ay hindi upang makita ang ating sarili, kundi upang ipakita ang kadakilaan ng Diyos. Di ba humihiram lang tayo ng ilaw sa source na si Kristo, katulad ng buwan na star? Dahil hindi natin kaya magliwanag. At kapag tayo man po ay napaparangalan, pinagpapala ang ating buhay, ito yung sinasabi ni Kristo, Ama, luwalhatiin mo ang iyong anak at luluwalhatiin ka rin niya. Sa buhay natin, kapag ang Diyos ay napaparangalan dahil sa ating mga mabubuting gawa na tayo nagliliwanag sa gitna ng kadiliman, sa mga taong namumuhay sa kasamaan, si Lord na po, matik na po ang blessing. Masasabi mo, wow, praise the Lord. May magtatanong sa'yo, Sister, Brad, ano Gcash mo? Kahit di mo naman pinaringgan, di mo naman inausap, pero hindi po yun ni Lord. Amen? Kasi alam ni Lord yung kailangan natin, alam ni Lord yung problema natin, alam ni Lord kung paano tayo pangarangalan. Basta ang isipin mo, huwag mong problemahin ang problema mo, huwag mong problemahin ang mga suliranin mo, ang problemahin mo, ang sumunod at magliwanag kay Kristo at problema na ni Kristo kung paano ka pagpalain. Amen. Dami ko na sinabi, no? Gusto niyo pa? Uwi na. Dahil itong ebanghelyo, asin at ilaw, no? Isa lang naman itong tinutumbok niyan. Yan yung gagawin natin conclusion, yung tungkol sa asin. Ano ba ang asin? Pangpalasa. Ang asin
Pag nawala ng lasa, wala nang kalasa-lasa. Sa buhay natin, pag wala ka ng alak, wala ka ng kabuhay-buhay. Dahil pangpalasa ng buhay ang asin, kapag tayo po'y may alak pa, ang sama naman pag sinabi mo, ikaw sister, may alak ka pa. Iba ang dating. Kasi nalala ko rin Bishop ng Lones. Kaya pala sabi ni Bishop, kaya siya na, para siyang nauupos na kandila, o kaya para siyang gantang gulay. Kulang pala sa asin. Dahil ang asin sodium, ang asin ay nagbibigay energy. Sinusugan ni Brother Red, sabi niya, buti na lang, Bishop, may alak ka pa. Tawanan kami. Huwag naman sobrang alak. Ano yung sobrang alak? Sobrang yabang na po yun. Tama lang. Lahat naman ng tao may kayabang. Huwag lang sobra. Kahit yung maliit na bata, may yabang din yan. Nabigyan ng star sa school, pag-uwi, Papa, Mama, may star ako. Sabi na namin sa kaibigan, mga kapatid, mga kaibigan, may star ako. Di yabang din yun. Lahat ng tao may yabang. Huwag lang sobra. Pag sobra, bawasan. Pumapalakpak na ang mga nagliliwanag sa Panginoon. Ano-ano ang mga iba't ibang klaseng mga asin? Di ba? May iodized salt, rock salt, Himalayan salt. Ang matindi, in salt. Dahil ang asin pang-preserve. Kapag ang asin, inilagay sa mga isda, hindi basta mabulok o saan man maging karne, hindi po basta mabulok, pang-preserve. Tayo pang-preserve ng mundong ito. Kaya pag wala na tayong alak, anong klaseng mundo ito? Anong klaseng mundo ito kung wala ng ilaw? Di ba? Kaya tayo, ang gusto ng Lord ay magliwanag at maging asin ng mundo. Dahil ang isang ginagawa rin ng asin, ito'y panglinis. Maging sa sugat. Di ba pag malangsa na isda, inaano natin ng asin, inaano natin. Dahil din ay kinakasangkapan ng Lord para maging malinis din ang iba. Ma-preserve ang mundong ito. Alam niyo po, nung kay Abraham, bago bunawin ng Diyos ang Sodom at Gomora, pinalam niya kay Abraham sapagkat tinuturing siyang kaibigan ng Diyos. Sabi ni Abraham, Lord, paano kaya kung sa Sodom at Gomora sa lugar na yun, mayroon kong naninirahan na 5 ko. Sabi naman ni Lord, hindi ko gugunawin dahil sa 5 kong mabuti at matuwid. Sabi naman ni Abraham, mangangas po ako ulit. Paano kung 45? Sabi naman ni Lord, hindi ko pa rin gugunawin kung mayroong 45 doon na matuwid. Tapos, nakipag-bargain ulit si Abraham. 40, 35, 30, 25, 20, hanggang 10. Paano Lord? Sabi niya, kung may 10 pong matuwid doon. Sabi naman ni Lord, hindi ko pa rin gugunawin dahil sa 10 matuwid. Paano Lord kung meron doon katulad sa Christ the King na matuwid, na nagpupuri sa iyo at hindi sila nagpuri. Hindi sila pumalakpak. Ay, hindi ko gunawin dahil doon sa mga nagayang sa tayo na matuwid. Hindi ko gunawin. Kasi pasama ang mundo. Kaya natuda si Lord sa pagbabalik ko kaya, meron pa akong mabutang mananalig sa akin. Yung mga pumapalakpak, yung mga nagpupuri, sumisigaw ng praise the Lord.
ay hindi ko uunawin. Bakit? Kasi mayroon pang naninindigang